eh, kasi nga sistema na yan eh. Anong sistema meron sila? Tingnan mo, pagpasok ko sa McDo. Good evening ma'am, good evening sir. Kahit wala kang bibilhin, tama. Minsan nagmamadali ka eh, nasisiyak ka eh. Nag-alangan, wala kang mapano, wala kang mapuntahan. Papasok ka, good evening ma'am, good evening sir. Tatakbo ka sa CR. Pag CR minsan, di mo maplinas. Lumabas ka, thank you ma'am, thank you sir. Tama ka din. Isipin mo, tinayihan mo na. Thank you pa, welcome back pa. Tama. Sistema nila yun eh. So, ibig sabihin, kaibigan, itong sistema na pinakita sa inyo, ito na yung sistema na ginawa namin, na in-enhance pa namin, na yung problema dati na possible na kung isang linya lang, na hindi ka kumita, pwede mo nang kitain. But of course, the question is ganito. Eh, bago pala kayo eh. Hindi pa kayo established. Baka hindi kayo tatagal. Nung time na ako nagsimula, ganun din. Nakaka-inspire to, yung isang kwento ng isang food chain. Sa kay Jollibee naman tayo pumunta. Yan nga, si Jollibee, nung pre-promote ni Tony Tan Cacchong sa investor, ang sabi niya, nag-invite siya ng mga tao, pag nag-invest ka ng Jollibee, noong araw, sa 35,000 pesos, magkakaroon ka na ng Jollibee. Anong produkto? Ice cream. May lugong bubuyog, may pwestong maliit. Sabi ni Tony Tan Cacchong, time will come, dadami ng produkto. Time will come, lalaki si Jollibee. At pag kayo naniwala right now, in time yayaman kayo. Ang daming tao hindi naniwala. May mga ilan na naniwala. Tanong, yung mga taong naniwala dati, tanong, mayaman pa kayo, sobrang yaman? Sobrang yaman. Tanong, magkano ang franchise fee ng Jollibee ngayon? 35 billion. Walang pagkakaiba pangalan. Nagdagdag lang siya ng product. Tama. Anong point ko? Sa anumang bagay kaibigan, kailangan yung risk. Ano yung labanan sa success? Hindi po pera. Ang labanan sa success, hindi rin talino. Of course, laban ka na pag may pera ka. Laban ka na rin pag matalino ka. Ang labanan kaibigan, lakas ng loob. Ako po, walang pera nung ako nagsimula sa ganitong industriya. From the scratch ako. Pero nga lang, malakas na talaga loob ko. Ang mindset ko lang, pag may dumating na opportunity, simple lang. Susubok po ako. Dalawa lang pwede may mangyari wala eh. Tama. Eh, paano kung may mangyari? Alam mo, punong-puno din ako ng duda nung ako first timer eh. Pero yung duda ko, pinagdudahan ko lang. Tama? Dahil alam ko, sa isang bagay, pag sabi ko, mindset ko sa sarili ko, kung walang mangyari sa akin, eh dati naman ako wala eh. Paano kung may mangyari? Eh, tingnan nyo ko ngayon. Tingnan nyo ko ngayon. Ha? Takot pa ba ako? Anong point ko lang, kaibigan? Alam nyo, bottom line, ito magiging question mo eh. Pag nakaupo ka dyan, okay sana maganda. Ang problema lang, may 8,880, may 26,640, lalo na mayroong 62,160. Tama? Ito yung iikot oh. Dito mo ngayon kukumbinsin. Yan yung pinaka-passport mo eh. Okay sana yan. Gusto ko sana yan. Yun nga lang ang problema. Ang problema ko lang, sa totoo lang, wala akong pera. Tama? Okay. Yan mo, nung ako nagsimula, yun din ang problema ko, wala akong pera. Pero ang sabi ko sa sarili ko, pag hindi ko siya ginawa ng paraan, after 1 year, 2 years, o sige, huwag ka sumali. Walang pera kayo. Huwag mo gawin ng paraan. After 1 year, 2 years, 3 years, magkita tayo. Anong problema mo? Ha? Pera pa rin. Tama. Hindi mo ba naalala? 2 years, 3 years ago, di ba natin problema na yan? Tama. Anong point mo? Walang katapusan yan, solusyonan mo, kaibigan. Di ba? Eh kung yun naman ang paraan para yumaman ka, bakit hindi? Eh magkano lang nilabas ko dati, when I started business sa previous company ko? 3 heads, 3 account, wala pong pera, 24,000 lang nilabas ko noon. Pinangutang ko. Nung nalaman ko ng nanay-tatay ko na pinangutang ko, galit na galit. Loko-loko talaga. Wala ka talaga kadala-dala. Alam mo, wala na nangyari sa inyo din eh. Alam mo, tigilan mo na hindi nagawa. Maghanap ka ng matinong trabaho, wag yan. Sabi sa akin ng tatay ko, eto, possible, paglabas mo, may mga taong negative sa inyo. Totoo po yun. Ako, pamilya ko, yun ang unang negative sa akin. Sabi sa akin ng tatay ko, unang-unang galit na rin tatay ko eh. Alam mo, wala mangyari sa inyo, kalokohan yung ginagawa mo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ganun. Yun ang sabi. Pero kaibigan, doon ako na-motivate. Alam bakit? Simple lang. Kung papunta pa lang ako, pabalik na yung tatay ko, ayaw ko marating ang narating niya. Kasi bakit? Eh, ang hirap ng buhay namin eh. Nung ako maliit, kaibigan, ano bang buhay namin? Sa simpleng bagay, pinag-iimpitan po kami. Toothpaste na toothpaste. Pag nag-toothbrush ka, kaibigan, guys, toothbrush ka. Toothbrush ka, ilalagay mo sa toothbrush mo, yung maksam pa nun, yung toothpaste dati. Nalala? Made in China, manghang. Yes. Di ba? Wala ibang kulor. Di ba usong di kulor nun eh. Pag naglagay ka at marami, nakita ng tatay ko, ba't ganyan karami ka mag-toothpaste? Maglagay. Kasi pag konti, di bubula eh. Eh, walang iya ka.
Kung gusto mo bumula, maglason ka. Ayun yung sabon, lakakin mo. Para gusto mo bumula, mukha mo. Kung bula lang pa lang yung nahanap mo. Eh, akala mo sa atin, mayaman tayo. Alam mo, napakahirap ng buhay natin. Kukunti lang po ang paglalagay. Ganun kahipit. Ganun katindi. Kapag nag-toothbrush ka, dahan-dahan pa yan. Kasi bakit? Tanggap na, putput pa. Di ba? Huwag ka. Pag wala naman, huwag mo itapon. Pag hinanap ng tatay ko, pag wala na yan, tinapon mo, papagalitan ka, mumurahin ka. Ano kami, ka maksam? Ang may karapatan na magtapon, tatay ko. Bakit? Pag tinapon mo, pinipit mo na, wala nang laman, di ba? Piniga mo na. Kakapiga mo yan, yung maksam dati, nauubos yung pangalan nun, wala nang garanting. Tama, tama. Di ba, nalala yung maksam na puputput yun? Sumasama. Di ba? Ngayon, pag ano yan, tinapon mo, pag nagaran ng tatay ko, saan yung toothpaste natin? Ay, wala na, tinapon mo na po eh. Eh, kunin mo! Di tayo wala naman. Di kunin mo. Harap kukunin mo yan. Iharap sa'yo, pipit-pitin yan. Ipit-pitin, papasagasaan ng kamay. Tay, ginawa ko na po yan. Hindi, mayroon pa to. Huwag ka ng kutsilyo. O gunti. Higa ka, bubuka konti. Lalagyan ng tubig, kaya na brush mo. Brush ka na. O, para kung medyo hindi ka pa satisfied sa mentolated, bumili ka na lang ng store, snowbear, ganun po nung araw. Alam niyo, elementary ako, kaibigan. Sa mga damit. Elementary po ako, hindi ako dancer, pero hip-hop na ako magdamit. Hip-hop, alam niyo hip-hop? Yung malalaki. Di ba? Parang grupo ka ng dancer. Kasi bakit? Okay yung damit eh. Pag bukas ng dibandel, bubunot ka eh. Eh di ba walang sizes po yun? Tatay yung mga mumurahin lang, tag 50 pesos. Di ba? 300. Oh, ngayon diskarte mo kung wari, hip-hop ka kasi lalaki. Pero totoo, ayaw mo naman talaga. Nun yun nga lang, yun na talaga ang mabibili mo. Di ba? Wala kang bet ng strawless lang. Ganun katindi kaibigan. Oh, alam niyo nung ako nag-high school, nahihiya po ako magbitbit ng mga kaibigan ko, mga girlfriends ko, sa bahay. Kasi bakit? Kung gaano ko kagwapo, kabaliktaran ng bahay namin, ganun kapangit. Bahay namin, ipatawayan. Pagpasok mo, lupa yan, inanulat, tinidikdik, hindi po semento. May silong sa baba, may mga hayop. Tapos nagdanan, ito matindi, tagilid na. Tapos kung matagal na, napupudpud na po yan. Walang kuryente sa bahay, kaibigan. Madilim. Tapos yung inihigaan namin, may dinadaanan yan. Kasi yung yung apakan nun, na mga kawayan, may mga butas-butas na. So may mapa yun, may dinadaanan, may one way kung tawagin. Ha? Kung ano yung linyada, pagbago ka, pag pumunta ka ng bahay namin, umakyat ka, may tour guide yan. Oh, so wag ka dyan umapak. May tour guide yan, kahit gano'n. Hindi naman siya malaki. Yun nga lang, may tour guide lang. Pag nagkamali ka ng kapak, bulusok ka sa ilalim. Gano'n matindi. O, ito matindi pa, oh. Siyempre, hindi pa yan, pudpud na. Tapos natataran pa ng mga maya, mga ibon, di ba? Eh, pag umulan yan, siyempre, butas-butas. Lalagyan niya ng plastic. Pag natutulog ka, pag magandang panahon, makapagmuni-muni ka. Pag malaking buwan, kita mo eh, half moon or full moon eh. Di ba? Pag dumaan yung aeroplano, kita mo Cebu Pacific or PAL. Pag dumaan yung ibon, kita mo combat or man eh. Kung malalaki, aswang eh. Anong point ko, kaibigan? Hindi pa uso ang 3D sa sinehan. 3D na bahay namin, tapusan na kanilin mo eh. Ganun kahirap pinagdahan namin sa buhay. Diba? Kaya ang point ko lang, ang sabi sa akin ng tatay ko, papunta ka pa lang, pabalik na ako, wala mangyayari. Kaibigan, sabi ko, wala naman mangyayari sa akin pag susundin kita eh. Isip ko lang eh. Tama. So tinuloy ko po yung business. But after 1 year doing business, kaibigan, hindi po ako nagpapekto. Nagdesisyon po ako. Sabi ko, kailangan ko magbago ng landas para magiging iba buhay ko. After 1 year doing business, nagka-kotse po ako, naka-CRV po ako. Umuwi ako sa lugar namin. Siyempre, lumayo ako muna sa magulang ko eh. Lumayo ako sa mga taong negative. After 1 year, nakotse ako. Kumuha ako ng driver. Lahat sa kanyo namin, sa barangay namin, inimbita ko yan. Isa na dati sinasabi sa akin, pag mayaman ka na, pag may kotse ka na, pag kumita ka na, sasama kami. Paano kikita? Hindi kayo sumasama? Tama. O sige, naghanap ako ng ibang tao, may naniwala sa akin. Yung konting madami kong in-invite, konting naniwala. Yung konting naniwala, maraming in-invite, konting naniwala. Hanggang sa dumami. Agets nyo ako? Yun ang leverage. After 1 year, guys, nung nagkakotse na ako, umuwi ako sa lugar namin. Hindi naman ito, takaling tapat. Bagong-bagong kotse, binahe ko po. Galing Manila. Pagdating namin sa lugar namin sa barangay, sabi ko na sa driver, baba ko ng bintana. Dito na tayo, papasok tayo sa kali natin. Lahat ng bahay na madadaanan, dahan-dahan ka. Sabi niya, bakit? Wala namang na-upload masyado. Hindi. Busina ka naman lakas. Ito yung mga taong inibita ko eh. Agakataon ngayon.
Dati ko nanonood sinasabi nyo sa akin ha. Ngayon, pagkakataon, kailangan lumabas kayo ng bahay nyo para makita nyo kung sino ako ha. Hindi pong ganun datihan. Kasi sabi nila, balikan ko sila pag may resulta ako eh. Eh siyempre may resulta na ako. Dahil mo ba, siyempre nakashades ako, hindi nila, sino yan? Ganda. Eh walang plakang kotse. Alam mo kasi doon, sa lugar namin kasi nung time na yun, hindi pa uso yung cellphone. Way back ng ilang 2006, wala masyadong signal doon. Yung cellphone doon, di mapakinabangan eh. Hindi po uso ang online doon. Alam nyo, ang online doon, ano, kung kakaiba ka, kaibigan, mabilis kumalat ang balita, ang online doon, chismis. Alam nyo yung pagbarangay, di ba? Chismis online doon, pagkakaiba, sikat ka! Bago makarating ka, automatic may nagbabalitaan na yan. Gano'n katindi. Eh, siyempre, nakita nila na kotse. Sikat na sikat ako sa lugar namin. Pagbaba ko po, pagtapat ng bahay namin. Bumaba ako yung tatay ko natambay. Nagulat, kinuha ko yung shades ko. Daddy! Ako sana daddy. Daddy na tawag ko, siyempre. Mayaman ako eh. Nagulat siya. Anak, ikaw yan. Totoo pa lang balita. Niyakap niya ako. Pagpasok namin ng bahay, tuwan-tuwa ang nanay ko. Mami, kamusta na? Ha? Ayos ah. Oh, mami, eto, 100,000. Oh, daddy, ito, 100,000. Ha? Ang laking halaga nito. Anong gagawin namin dito? Bala kayo gustusin nyo. Pag hindi nyo inubos yan, hindi ko kayo bibigyan. Ang laki nito, anak. Sabi na nanay mo, disiplina, gawin mo. Pumunta ka mami sa pardon. Magpakulot ka. After mo magpakulot, ipa-straight mo. After mo straight, pakulot mo. Ganun na, lahat ng mga hindi na pa nagawa, gawin mo. Di ba? Ganun yun. O, sabi sa tayo ko, ikaw, daddy, maghanap ka na magandang babae. Ang babae ka, para at least kahit paano mabawas-bawasan yan. Ang mga ano mo, magsisiyahan ka naman sa buhay. Binibiro kong ganun. Alam guys, isa na na-realize ko. Sabi ko nung nagkakwentuhan na kami. Eh, siyempre, tatay ko, negative na negative dati. Sabi ko, naalala mo ba, mami? Dati, nung nanay patawag ko, nung mahirap pa tayo, nagsisimula pa ako ng time na yun. Di ba yung una-una kumukontra? Si tatay. Oo nga! Ikaw naalala ko pa eh. Tama pa. Kung ano sinasabi mo, sabi mo pa, oh, wala mangyayari sa anak mo, sa bunso mo. O, paano ngayon yan, ha? Sabi nito ng tanang na tatay ko, ikaw talaga eh, utak Julins ka. Sabi sa nanay ko, ang sinasabi ko sa'yo, sa lahat ng anak natin, yan ang pinakamagaling, kaya tingnan mo naman yung mahal. Lahat kaibigan nagbabago. Pag may resulta ka, nag-gets niyo ako? Yes. Ibig sabihin, ano bang bagay ang maririnig mo sa labas, kaibigan? Hayaan mo lang muna. Ay, I won. Wala yan. Hindi natagal yan. Ano yan? Networking. Hindi maganda yan. Walang mangyayari dyan. Magsasara din yan. Kaibigan, narinig ko na yan dati. Yun yung mga bagay na narinig ko way back 2006. Eh, paano tumagal? Simple lang naman eh. Kung iisipin nyo, kaibigan, kung kayo sumugal, sabihin na natin naglabas ka nito, tandaan nyo yung sinugal natin hindi biro. Lalo na ako. Ang sinugal ko po sa iniwan kong kumpanya, I'm earning 2.5 to 3 million per month. Pinakamababa po doon, 2 million per month ang nakikita ko. Sa isang taon po, ganong kalaki. Pero kaibigan, nakikita ko eh, na ang goal namin hindi na pera. Ang goal namin magiging history din sa industriya, kaibigan. Anong point ko? Dumaan kami, naging player kami for how many years? 14 years experience po ang experience ko sa network marketing. Yung mga kasamahan ko, kaming apat, more than 10 years. Kumbaga, hindi lang po masteral, doctorate na kami sa networking. So, alam namin, kaibigan, at nag-hire kami ng mga tao magagaling sa corporate para po sa pag-network. Anong point ko? This time, kaibigan, pag ikaw naniwala, pag kinumbinsi mo sarili mo, after 1 year, 2 years, 3 years, 5 years from now, kung anong buhay na kinikwento ko sa inyo, yun ang buhay na pwede niyong puntahan, kaibigan. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Oh, excited ba gawin? Yes! Ayaw guys, huwag mo ito problemahin ng pera. Gawan mo ng solusyon, kaibigan. Yes. Ang challenge, kaibigan, kung nakikita nyo, malaki nyo, alam nyo, sa anumang negosyo, maglalabas ka. May mga tao nagsabi sa akin palagi, alam mo, parang imposible naman kasi na lahat ng tao yayaman eh. Tama? May mga na-encounter akong ganun eh. Kung lahat ng tao yayaman, or sabihin na natin, lahat ng tao sasali sa ganyan, hindi maging abnormal ang takbo ng mundo, tama ba? Kaya sabi ng ibang tao, kaya may mga tao talaga na dinesign para yumaman, may mga tao talaga na dinesign para magiging mahirap. No. Ang Panginoon Diyos gusto niya maging yumaman lahat ng tao. Choice mo yun. At kung iniisip nyo na kung lahat ng tao yumaman sa Cebu o sa buong Pilipinas, ay magiging abnormal ang mundo. Magiging abnormal ang mundo pag mayaman na lahat ng tao. Tignan nyo ha, sino pang sales lady? Sino pa yung construction worker? Sino pa yung tricycle driver? Tama-tama. Wala na, sino pa taxi driver? Sino pa yung crew dyan? Di kung mayayaman na. Magtatrabaho pa ba yun? Ang manager kung mayaman na? Yung nagkakaskas niya sa labas, naglilinis, magtatrabaho pa ba yun? Hindi na. Magiging abnormal, tama-tama.
Sino ba may empleyado? So, naniniwala kayo, mag-abnormal na takbo ng Pilipinas pag yumaman ng ang mga Pilipino. Tama? Alam niyo dati, akala ko tama. Narealize ko mali. Alam niyo bakit? Simple lang. Kung yumaman lahat ng Pilipino, simple lang. Kukuha tayo sa mga mahirap na bansa. Yun ang magiging import natin. Isipin mo katulong mo, Koreana. Wait ba yun, sir? Pag nasawa ka, Brasiliana na naman. Tama, tama. Diba? O, tapos kung may asawa ka, honey, mag-iwaliw ka muna, bagong katulong namin eh. Bagong katulong eh. Anong point ko? Kung nagawa ng ibang bansa, na kumuha sila ng mga Pilipino, pumunta ka kahit saan, kaibigan ng daming Pilipino, ng mga trabado, ng mga empleyado. Kung nagawa nila, bakit hindi natin kaya gawin? Nagets nyo ako? Yun nga lang kailangan ng kaibigan, ito lang ang point ko. Kung pinalaki ka sa mindset kaibigan na imposible yumaman at yun ang kinalakihan mo, yung psychological wallet mo maliit, na nalalakihan ka na sa kumikita na 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, kung nalalakihan ka na doon, at yun ang installation mo, at yun ang programming mo sa sarili mo na hanggang doon ka na lang, no choice, wala kami magagawa, hanggang doon ka na lang. Tama, tama. Ang bottom line, kaibigan, ang success nandito lang. The moment ko yung mo sarili mo na kaya mo, kaibigan, pakagagawa mo. Kung bakit ko kinikwento ang buhay ko, simple lang. Para ipakita sa inyo na galing po ako sa wala. Galing po ako sa scratch. 4 kami magkapatid. Ako po yung hindi nakatapos, kaibigan. Ito mga kapatid ko, nakatapos, mga matatalino. Pero tanong, sino pinakamayaman? Ako. O tingnan nyo kung gaano nagagawa ng may pera. Ako yung bunso. But every time na may meeting kami, may plano, finances, yun ang pag-uusapan. O yung tatlo. Napag-usapan nila, plano, ang ganda ng plano. Pagdating ko, tol, ito plano, ang ganda. Nung binasa kong plano, medyo hindi ko gusto yan eh. Pero okay lang. Total, kailangan nyo naman yan, kayong gagastos. Ay, hindi tol. Kung ano gusto mo, ikaw na lang kung plano. Susunod na kami. Tama, tama. Kasi bakit? Siyempre ako may pera eh. Ako mayaman sila. Hindi naman kagaya ko eh. Nagets nyo ako? Anong point ko kaibigan? Hindi po pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan kaibigan kung anong tinapos mo. Pinag-uusapan na tayo dali anong resulta mo. Anong nagawa mo kaibigan? Guys, life is so short. Palagi yung tandaan yan. Pero kaibigan, saan mo minamaximize ang sarili mo? Pero mo, yung isang taong pinakamayaman sino? Henry C. Yan nyo si Henry C. Anong ginawa niya? Mga mahirap yan sa China kaibigan. Pumunta ng Pilipinas. Pumunta ng Pilipinas noong time na yun guys. Yan nyo. Si Henry C. siya yung may-ari ng SM. Okay? Ano na yung ng mic? Okay. Si Henry C. siya yung may-ari ng SM. Yan yan. Mahirap to yung taong to. Pero, nung pagpunta sa Pilipinas, nagtsaga magnegosyo. Tama? Nagtsaga magnegosyo kaibigan, right now, ang nangyari, yumaman. Ngayon, question. Ano ginawa yung negosyo? Tingnan mo may SM siya, may BDO, may real estate, is MDC. Kumukuha siya ng mga tao, i-hire niya. Tama? Magagaling na tao gagamitin niya. Anong tawag sa concept na yon? Leverage. Ang leverage marketing, kaibigan, ibig sabihin, multiply ni Henry sa sarili niya sa ibang tao. Yun yung kanilang pinaliwanag sa inyo, yung marketing plan. Kaya ibig sabihin, kung yumaman tong tao to at gagawin mo rin ang pag-leverage, darating ang tayo yaman ka rin. Nakuha niyo ako? Yes. O, tingnan mo si Henry C. yumaman, nung pumasok sila sa Pilipinas, underdeveloped. 4 po yan ang pinagdadaanan ng country. Underdeveloped, developing, develop, overdeveloped. Right now, anong status? Nung pumasok si Henry sa Pilipinas, uulitin ko underdeveloped yan. Nagnegosyo, nagtyaga, kumita, lumaki negosyo, developing. Right now, ang status ng Pilipinas, developed na. Tama? What if, scratch natin to, mahirap tong taong to ngayon. Kawa niya na, sundan nyo? What if mahirap yung taong yan ngayon? Tanong, mag-start siya ng negosyo, mahirap siya ngayon. Tanong, pagdating ba ng araw, magiging Henry C. pa yan? Hindi na. Kaya nga ang sabi niya, any success sa buhay ng tao, kaibigan, number 1, right opportunity, right attitude. Pero ang sabi niya, with a perfect timing. Nakuha yung tinatawag na perfect timing. Hindi pa usong negosyo noon, nung time na yun nagnegosyo sila. Kaya kung ikaw mag-empleyado, okay lang nung araw, nung unang panahon, nung hindi pa usok, right now sa dami na nag-empleyado. Okay lang mag-upload noon. Kung hindi pa uso, naalala nyo, nung time, way back 2000, demand na demand yung nurse sa ibang bansa. Yung mga batch ko noon, nag-nursing eh. Tama? Naalala ko yung doktor noon na walang break sa Pilipinas, nagna-nurse. O, tinan mo na yung tsura. Doc, congrats, nurse ka na. Sipin mo, doktor na nag-nurse pa. Tama. Di ba nangyayari? Engineer nagna-nurse. O, tinan mo yun. Ibang batch ko, nag-nursing, karamihan. 80 to 80% nag-match ko nag-nurse. Ang problema, natapos yung demand. Ang dami ng nursing na puno na. Wala nang demand ngayon. Ano nangyari sa mga nag-nursing na naging nurse na ngayon? Ha?
Call center. E di sana inaral mo na lang palang pagagaling ng English speaking. Tama. Nag-gets nyo ako? Anong point ko, kaibigan? Sa pagiging empleyado, okay lang. Kung underdevelop pa. Okay lang magnegosyo, okay lang, kaibigan, yung time yun. Pero right now, kung pag-uusapan natin, network marketing. Pinakamabilis po. Alam mo palagi yung nasasabi. Ang nasave ko, kaibigan, alam mo nasave ko sa kinita ko. Hindi naman pera eh. It's about time. Na kung kumikita ka ng 100,000 per month, kaibigan, para kitain mo yung kinita ko, magtrabaho ka ng isang taon ng 100 years. Eh paano kung kumikita ka lang ng 50 mil? Eh paano kung kumikita ka lang ng 25,000? Anong mangyayari? Magtrabaho ka, mamatay ka muna, mabuhay ka ulit. Nag-gets ka ako? Nakita niyo yung point? Guys, at the end of the day, kaibigan, ang pag-uusapan natin result. Kung tatanungin ko kayo ngayon, first timer? Tatanungin kita, ma'am. Kakilala mo ba ang lola ko? Tama? Simpleng tanong pero hindi nyo kilala. Kahit ako hindi ko rin kilala. Kahit kayo hindi nyo kilala. Tama. Bakit? Wala namang iniwang manang yaman eh. Eh paano, ma'am? Kung ikaw lumipas sa mundong ibabaw, tapos ikaw ang pinakamayaman sa henerasyon mo, tapos naman ng mga henerasyon na yon, susunod, makakalimutan ka ba nun? Baka nakaligulto ka pa? Tama. Nag-gets nyo ako? Guys, life is so short. Sige, tuloy pala ako. Life is so short, pero pinag-uusapan anong possible na pwede mong maiwan dito. Well, hindi mo madadala. Pero anong point ko lang, galing po ako dyan. Galing ako sa hirap. Galing po ako sa isang bagay. Ano yung, hindi naman pinag-uusapan kung magaling ka mag-English, kaibigan, ang pinag-uusapan. Anong resulta? Ang dami magagaling mag-English, kaibigan, pero nag-commute. Tama? Ang gagaling mag-English, nagta-taxi. Oh no, rainy. Oh no. Diba? Walang kotse. Nag-gets nyo ako? Tama? So, ang point ko lang, kaibigan, simple lang. Ang pinag-uusapan ko, ulit-ulitin ko po, resolve. Tingnan mo, kung itong magiging dahilan, kaibigan, ang problema kasi, kung gagawin ko yung pera na gaano ako kasigurado pagsali ko, kaibigan, na yayaman ako. Na yung nangyari sa akin, nangyari sa inyo. Simple lang. The system is already made. Alamin mo, sundin mo, willing kami magturo. Kung anong ginawa namin, ituro namin yun. Dalawa pwede mangyari. May mangyari o wala. Dito ka palagi, mag-isip ka. Tingnan mo paano kung may mangyari. Kung wala, okay lang. Dati ka naman wala, baka malamang. Tama. Parang ako, sabi ko, kung wala man mangyari sa akin, okay lang. Dati naman akong wala eh. Ito na naman ang wala. Wala naman taong naglabas ng 60,000 kaibigan, tapos hindi nagmaniobra sa negosyo. Namulubi, may nakita ba yung gano'n? Wala naman eh. Sa totoo lang, kaibigan, more than this ang nilabas nyo. Pero ano kapalit? Tama. Magkano kung sahod? Magkano? Sige po, wag mahiya. Walang BIR dito. Medyo ka boyfriend, magulang. Magkano ba? 8,000. O, tingnan nyo ha? 8,000. Ma'am, tanong, yung 8,000 po, magkano natipid? Naipon, na-save every month? Wala. Ma'am, yung 8,000, buong ba nawawakan yun? May kaltas yun. Namamasahe ka? Kumakain ka? Bumibili ka ng magamit? May naipon? Wala. Talo ka nakatulong ko? 5,000? Loob lang ng bahay? Aircon pa? Kung saan ako mamasyal, kasama siya. Tama? O, libre shampoo. Libre gamit. Libre pagkain. Kung ano kinakain namin, kinakain niya. Pag naglabas siya, mas mabango pa, damit ako para sa amin. Kasi siya lang daw ni. Tama. Hindi niya tinitipid eh. Nagets mo ako. Anong point ko lang kaibigan? Kaya mo pag tinanong ng isang tao, magkano ang sahod? Guys, kung sasagutin mo 8,000, hindi sahod po yun. Kailangan ma-realize yan. Huwag kayo magulat. Bakit? Tingnan mo etong buhay nagsahod ka ngayon, nagtrabaho ka. After mong trabaho, sasahod ka. Tama? Ang gagawin mo, gagastos mo. Tama? Or malamang, bago gumastos minsan, pagdating ng sahod, pambayad mo na ng utang mo. Iikot ang cycle dyan, Tama. Trabaho, sahod, gastos, trabaho, sahod, gastos. Ano yung natapon mo? Oras. Darating ang time. Matanda ka na, wala kang ipon. Darating ang time. Wala ka nag-ipin, wala kang ipon. Tama. Na-realize mo yun? Guys, simple lang, ang point ko lang, kung wala kang babaguhin gagawin sa buhay mo right now, kaibigan, na hindi mo ikagrab yung opportunity dumating to sa inyong gabi ngayon, malamang kaibigan, after 1 year, 2 years, malamang ang buhay mo, hindi mo masabi. Parang ako, di mo, kung hindi ko sinubukan, hindi ko grinab yung opportunity na yung dati, anong buhay ko ngayon? Tama? Hindi ko alam. Baka malay mo, artista na rin, siguro. Nag-gets siya, But guys, of course, tandaan nyo lang palagi, yung magdi-decide kaibigan kayo.
tandaan niyo palagi yung last word na to. Kung anong buhay mo ngayon, at buhay ko ngayon, dahil sa desisyon nyo na dati. Kung anong buhay mo na magiging gusto sa future, bunga ng desisyon mo ngayon yan. Maraming paraan na pwede magiging sagapal sa success na yan. Pero kaibigan, ang bottom line, kailangan kaibigan, depende kung paano mo i-anticipate. Depende kung paano mo titignan. Kung nakita mo, opportunity to, passport to, para sa pangarap mo na makuha ang kaibigan, gawin mo ng paraan. After 1 year, 2 years, malamang hindi mo na problema ang pera. Problema mo paano na ubusin. Tama, tama. Tama? Guys, okay? Before I last, of course, magpipila sa inyo, doon kayo lumapit. Pag hindi nyo pa naiintindihan, i-question nyo, tandaan nyo, magtanong kayo sa taong kaibigan na marunong at may alam, huwag sa taong nagmamarunong. Kaya pag tinanong mo yung taong nagmamarunong na hindi uliktado sa ganitong negosyo at negative ka kaibigan, at naniwala ang tawag ng dream stealer yan. Pag naniwala ka sa taong walang resulta, malamang ang buhay mo ganun din. Hindi pinag-iusapan dito kung anong isyo. Kung kaibigan mo ang nag-invite sa iyo o hindi. Guys, before I close, meron pa akong kwento. Enrollment na po. Tama? Pasukan na. Mayroong isang bata, ang pangalan niya si Tutoy. Si Tutoy, first time niya papasok sa school. Si Tutoy, sanay itong mag-short. Tutoy, di ba? Ayan, si Tutoy. Tutoy kung sa batangkin nyo. Tutoy, si parang aso, di ba? Oh. Tutoy. Si Tutoy ang pangalan. O si Tonton na lang, Tonton. Sino may Tonton ba dito? Si Tonton. Si Tonton, first time niya pumasok sa school. Si Tonton, sa buong buhay niya, nung bata, nung simula nung malit siya, never siya sumuot ng pantalon. Short siya na sanay. Siyempre sa eskwelahan, bawal ang short. Kailangan magpantalon. Sabi nung nanay niya, Tonton, kailangan magpantalon ka or else hindi ka papasok sa eskwela. Excited nyo si Tonton. Sabi niya, sige, okay yan. Binili ng pantalon ng nanay. Yun nga lang, kinabukasan, excited si Tonton dahil papasok na. Nung sinukat nung gabi, mahaba, sobra, 5 to 6 inches ang sobra. Ay, syempre, mahaba yan, di ba? Sabi niya, Nay, mahaba po. Sinukat ko, 5 inches, mahaba. Pangit ang sagwat. Baka pwede naman, putulan ko. Yung nanay, naghuhugas ng pinggan. Sabi niya, Tonton, mamaya na. Pagkatapos ko maghugas ng pinggan at maglaba, sabi niya, ilalagay mo na yan at puputulan ko yan. Si Tonton dahil excited, gusto niya makita kung paano putulan yung pantalon. Nadismaya, malungkot. Habang naglalakad siya sa sala, nakita niya yung kapatid niya, ate, butit nandyan ka. O bakit? Tonton, anong problema? Ate, first time ko magsuot ng pantalon. Yun nga lang, nung sinukat ko, ang problema mahaba. 5 inches. Ate, baka pwede naman putulan mo. Sabi ni ate, teka Tonton may kachat ako eh. Nagpe-Facebook ako eh, yung boyfriend ko. Anyway, iwan mo lang dyan. Pag iniwan mo, mamaya puputulan ko yan. Dismayado na naman si Tonton. Sabi ni Tonton, pambihira ako. Nung nakita niya, nakalakad siya, nakita niya, sa isang kanto, nandun yung lola niya, nagagansilyo. Ay, lola, buti nandito ka. Lola, bukas papasok ako ng school. First time ko, magsuot ng pantalon. Ang problema ko, mahaba 5 inches. Baka pwede putulan. Sabi niya, Tonton, ilagay mo lang dyan, after ng gansilyo ko, puputulan ko. Natapos ng lola, ang gansilyo, pinutulan 5 inches, sinukat. Okay? Naalala ngayon nung ate, ay tapos na ako mag-Facebook. Nakita niya yung pantalon ni Tonton, ay kawawa, nakatulog si Tonton eh. Ay na nga, maputulan ko. Tapos na maghugas ng pinggan at maglaba yung nanay. Ay, yung anak ko pala bago ko matulog. Excited pa naman yun, magpantalon, bukas. Sinukatan, 5 inches, pinutol, kinabukasan po. Si Tonton sumusuot po ng pantalon ng umiiyak kasi ang pantalon niya short pa din. Anong kwento, kaibigan? Pag hindi mo ginap ang opportunity, kaibigan, malamang ang buhay mo after 1 year, 2 years, 3 years, ganun pa rin. Tama. Guys, ang kailangan po sa isang bagay, naniniwala ko palagi sinasabi ito, success in life is never an accident.
is a result of a right decision at a right time. Kung magdi-decide ka right now, kaibigan, kung susubukan mo yung iPhone, kaibigan, kung sasabay ka, kaibigan, sa ganitong company, is a very perfect timing dahil nagsisimula ka na yung kumpanyang to, malamang after 1 year, 2 years, 3 years from now, buhay mo na pag kinikwentuhan dito. Thank you guys and good evening. Ano po yung kasama namin sa video ko? Dito sa mga sabor, Richard Mangurayan,